So trending ngayon tong road rage incident na nangyari and may 2.3 million views na ito. Sa mga hindi nakakaalam, ipiplay ko dito yung video, naka-speed up na siya guys. Talk to you guys about the exit because why he left LA and why he chose Philadelphia are a huge core part of the story. And I promise you it's going to make the answer stronger by the end of this video. If you're doing something that's so easy, then you might want to reconsider what you're doing. Like I can't. Would I make the same decision? No. Lakers. I've been a Laker fan since I know Laker history all the way from Minneapolis. I'll always wear this to the This is home to me. As a Laker, I'm able to take the good with the bad. Before we get into anything that sounds like criticism, let me take a moment to actually. Sir, violation yan. Kasi mayroong convoy, kanina ka tapos eh. Sir, Ano ko? Kaya natin hinahuli sa sakyan oh. Anong kulang yan? Wala akong pakialam yan. Ikaw ba Nakikiusap magbabayad? ako boss oh. Ikaw magbabayad pagka na-violation ako? Boss, nakikiusap nga di ba? Violation yan eh. Ikaw ba magbabayad? Nakikiusap nga di ba? Sir, ibang pakiusap, ibang ginagawa mo. Bigay, ano mo? Bigay ko, kunin mo yung ano ko. Putangin na ba? Sir, Nakikiusap di ba? Ayos! Babae! He resurrected them. And the numbers are stupid. Across 8 seasons in LA, LeBron James averaged 25.9 points, 7.9 assists, and 7.7 rebounds. And he finishes his Lakers run top 10 in franchise history. Puta. Assists, field goals, and three-pointers. Think about who's on the Lakers leaderboards, guys. Magic Johnson, DeMar, Kobe Bryant, Jerry West. And LeBron walked in at age 33 and carved his name next to them in less than a decade. So I would be absolutely clear here, guys. Nothing, absolutely nothing I'm about to say. So sa mga lost dyan, ito nga pala yung context dito sa video. From Reddit, for context, I just renewed my driver license recently and may DTS ako, Pasig. Napaiwas ako sa bicycle, then umiwas ako, kaso solid lane. And super hassle pumila, magbayad, then mag-seminar due to something out of my control. This time, may convoy ng libing. Mind you, I'm in front of the line and there are 2 to 3 car behind me bago yung start convoy nila. So si kuya pala ay convoy sa isang libing and pwede naman siguro hindi magmadali kasi libing din naman yan, di ba? And may nabasa ko dito sa comment section, may pamahiin pala sa mga ganito. Sabi niya dito may kasibihan kasi na bawal mahinto ang isang patay sa oras ng libing. Pero usually barangay ang gumagawa nan. Pero based on my own experience, once walang barangay sa amin, yung kaanak ng namatayan minsan nagta-traffic kasi may pamahiin pag ganyan. Yun nga lang, sumigaw agad si kuya, dapat pinaliwanag. Totoo nga naman kasi sumigaw agad si kuya, grabe naman. So may nag-comment dito kung okay lang ba yung ginawa ni kuya. Sabi nga dito, yun nga, may libing. Dapat ba silang pagbigyan sa intersection na may traffic light or need makipag-coordinate sa traffic enforcer kung meron? Tama ba? Sabi naman dito ang isang comment na dapat daw coordinated dapat. Either may kasama sila na traffic enforcer, HPG, or taga-barangay. Kadalasan, coordinated din yan sa traffic management ng City Hall. May sulat yan at kasama sa briefing nila sa umaga na may dadaan na convoy papuntang sementeryo. Inaalam din nila yung route beforehand kasi ima-manage nila yung traffic flows sa area. Sila din yung poposte dyan sa may traffic light yung visible sa camera. So medyo lost din ako dito kasi wala akong alam sa mga batas trapiko dahil nga hindi ako nagda-drive sa mga kalsada. Pero ang masasabi ko lang is yung hindi tama yung pag-uugali ni kuya. Sana kinausap niya na may living na ganyan at huminahon siya at hindi niya pinagmumura or binitawan ng hindi magagandang salita yung driver nitong may video.